Mahigit 80% ang itinaas ng kaso ng dengue sa bansa ayon sa Health Department. At sa Dasmariñas, Cavite, 4% ang itinaas ng kaso, kaya po nasa state of calamity na sila. Nakatutok si Nico Wahe. 4 na araw tiniis ni Jerjen ang taas-babang lagnat at sobrang pananakit ng katawan. Hindi talaga ako makabangon, pero iba yung sakit ng katawan niya na hindi siya yung normal na na kaya mo pang kumilos-kilos. Noong nagpatingin sa doktor, nalamang tinamaan na pala siya ng dengue. Yung baha sa TAF hindi rin maiwasan. So baka doon ko siya nakuha sa Manila. Ngayong 2024, 340,860 nang naitala ng DOH na kaso ng dengue sa bansa. 81% na mas mataas kumpara sa buong 2023. 881 nang namatay dahil sa dengue. Sa nakaraang 6 na linggo, panahong sunod-sunod ng bagyo, wala naman daw naitalang pagtaas sa kaso ng dengue. Pero paalala ng DOH, posibleng dumami ang pinamumugaran ng mga lamok na may dalang dengue dahil sa mga nakatenggang tubig. Sa Dasmariñas, Cavite, nagdeklara ng state of calamity dahil tumaas ng 400% ng kaso ng dengue doon ngayong taon na nasa 1,100 na kumpara sa 200 cases lang sa parehong panahon noong nakaraang taon. 7 ang naitalang namatay. Sabi ng Dasmariñas City Health Office, posibleng dulot din ito ng sunod-sunod na bagyong pumasok sa bansa. Probably yung mga strain din po ngayon ng dengue virus, mas matindi rin po. So, malaking bagay din po, of course, yung ating climate change and then yung mga basura, yung mga stagnant waters. Bukod sa fogging at misting operations, nagsasagawa ng search and destroy measures ng LGU ng Dasmariñas sa mga pinamumugaran ng mga itlog ng lamok. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Pinaimbestigahan ng PNP sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker. National concern daw ang kaligtasan ng Pangulo at anumang banta. Dapat agarang aksyonan. Ang Presidential Security Command o PSC pinaiting na rin ang seguridad ng Pangulo at ng First Family. Nakikipag-ugnayan na rin ang PSC sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kanina nanawagan din ang Armed Forces of the Philippines sa lahat na maging mahinahon. Iginit din ng AFP na nananatili silang non-partisan at tapat sa ligang batas at sa chain of command. Nagpapasaklolo sa Department of Migrant Workers ang kapatid ng drug convict na si Mary Jane Veloso. Sa pagbisita ni DMW Secretary Hans Kakdak sa pamilya Veloso sa Nueva Ecija, nakausap niya sa video call ang kapatid ni Mary Jane. Isinumbong nito ang pangmomolestya umano ng kanyang employer sa halos 2 taong paninilbihan bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Tugon ng kalihim, tutulong sila sa sitwasyon. Ngayong araw nag-abot ng financial assistance, food basket at DESTA scholarship voucher ang kalihim sa pamilya Veloso kasunod ng utos ng Pangulo. Bukod sa pasasalamat, sinabi ng pamilya Veloso na malaki ang pag-asa nilang tuloy ang pag-uwi ni Mary Jane at kapatid nito bago magpasko. Magandang araw mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Inanod ng mga tanong ang mga residente ng Barangay Calabuon sa Dumanhog sa Cebu. Lang sa kanilang dalampasigan, ito ang kanilang namataan. Carcass o labi ng isang hindi matukoy na lamang dagat. Napakalaki. Siguro mga 50 feet. Mga balat niya parang nang nawala. Laki yung mga buto. It's possible na it is a carcass of a whale or whale shark. Baka ito raw ay isang klase ng malaking pagi o stingray na kung tawagin sa kanilang lugar, salangay. Pero salangay nga ba ang inanod sa dalampasigan ng Dumanhog? Kuya Kim! Ano na? Ang carcass na nakita sa Dumanhog, Cebu ay pinaniniwalaang isang katawan ng isang giant oceanic manta ray. Anong klaseng sea creature kaya ito? Ang giant oceanic manta ray ay isang species ng pagi o ng ray. Ito ang pinakamalaking ray sa buong mundo na umaabot ng hanggang 29 feet. Pero kahit sobrang laki ng isdang ito, ang kinakain naman niya ay sobrang liit. Kumakain siya ng halos microscopic na sea plankton. Ang mga giant oceanic manta ray makikita sa mga malalalim na tubig ng mga karagatan tropical at subtropical gaya sa Pacific Ocean, Indian Ocean at Caribbean Sea. Pero posible nga bang carcass o labi ng giant oceanic manta ray ang inanod sa Cebu?
Ayon sa inisyal na pagsusuri ng BIFA Region 7, Yung body niya nasa advanced state of decomposition. Marami na kasing incident ng mga reported cases na most probable is a whale. May possibility din na shark. at ang tanging paraan lang daw para makumpirma ito, Kailangan mo ng sample, taxonomic identification. If you do DNA test, it will cost money. ano naman kaya ang ginawa sa inanod na carcass? Kailangan i-dispose na yung carcass as soon as possible for public safety. Libing namin the same day, sir. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kung goal mo ang glam look ala Heart Evangelista, you can DIY or do it yourself. Ang kanyang makeup tips and tricks, alamin sa aking chika. Kung makeup ang topic, kapusong global fashion icon Heart Evangelista is a guru. Bukod kasi sa pagiging fashionista, isa sa skills ni Heart ang pagiging makeup artist, kahit may glam team siya. On my own, super fast. I think in like 15 minutes or 10 minutes, I can finish my makeup. Number 1 tip ni Heart, always start with a clean and fresh face. Do not forget to apply sunscreen, lalo na pag daytime. Kailangan din to hydrate and moisturize before putting on foundation or face powder. Tiyaking malinis din ang mga brush at applicator. Definitely take care of my skin because I'm turning 40 in a few months. So take care of your health and automatically everything else will look good on you. Ano naman kaya ang makeup essentials ni Heart? I would definitely need a liner, blush, and lip gloss, lip tint. Why? Kasi parang ako kasi iyakin ako. So minsan ma-black hole lang ako sa TikTok. Naiiyak na ako. Anya, the eyes are windows to the soul. Malaki rin ang parte nito sa pag-express ng isang tao. That's why Heart invests on really good makeup, particular na sa brow gel at eyeliners. Light brown, dark brown, and black, liquid or pencil. So yun talaga yung obsession ko. Leaning si Heart sa more natural look. Pero makeup is definitely a form of self-expression. Kaya huwag daw matakot mag-experiment at ipinta sa muka ang nararamdaman for the day.